John Riel angas ng Pinas, Casimero sa wakas nagbigay na ng mga paliwanag at update sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon at kung may laban pa ba siya na paparating. Jonas Juan Pansultan, tiwala kay Vincent Acero ng Pinas Aso Labio na maging susunod na world champion. Mario Barrios, habang papalapit na ang laban kay Manny Pacquiao, mas lumitindi ang kanyang mga banta kay Pacman. Sa Face of Raw, palaging tumatawa si Pacman, pero pagkatapos ng laban ay sisigarduhin niya na siya naman ang tatawa. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Unahin muna natin mga kwento na pag-uusapan ang napakadelikadong banta ng Team Barrios sa ating pambansang kamao. Si Mario Barrios mga kwento ay kasalukuyang WBC o World Boxing Council Welterweight Champion at tinaguriang Marquez fan. Bakit? Dahil ayon sa kanya at sa media, siniseryoso niyang pinag-aralan ang estilo ng Mexican legend na si Juan Manuel Marquez, partikular ang paraan ng paghagis at pag-counter ni Marquez kay Pacquiao sa kanilang mga laban noon na nagpatulog kay Pacman. At ayon kay Barrios, malaki ang naitutulong sa pag-aaral ng mga laban ni Marquez kontra kay Pacquiao upang ma-develop ang sariling diskarte, lalo na sa pag-counter at pagpigil sa galawan ni Pacman. Pero ang tanong, bakit plano ni Barrios ang ganitong preparasyon? Layunin ni Barrios mga kwento na subukan na i-set up si Pacquiao with counters gamit ang impormasyon mula sa laban ni Marquez at ni Pacman. Nangangahulugan ito ng paghahanda ng trap at timing na maaring epektibo laban sa veteranong boksingero. Anya, ito ay maaring mangangahulugan na maaring subukan ni Barrios na i-set up si Pacquiao ng mga counters at susubukan niya talaga na mabiktima si Pacquiao nito. Ngunit laban kay Pacquiao, hindi raw makakatiyak sila. Malinaw na alam ni Barrios na hindi madaling labanan si Pacquiao pero gusto niyang gawin na posible sa kanyang paghahanda. Ganito naman mga kakwento ang reaksyon mula sa mundo ng boxing. Sa tagapagsalin ni Barrios ay nagsabi na hindi sila nag-alangan kung sino nga ba ang makakagawa ng maraming mga puntos. Subalit marami sa boxing community, gaya na lang ni Keith Thurman as strength and conditioning coach ni Pacquiao ang naniniwala na ang depensa ni Barrios ay medyo mahina, lalo't pagkatapos siyang masaktan laban kay Abel Ramos. Kaya ayon kay Thurman, yan ang malaking bagay na pabor kay Pacquiao. Nasaktan si Barrios sa laban kay Abel Ramos, kaya yan ang isa na butas na nakikita niya kay Barrios na kung saan yan ay maaring i-take advantage si Pacquiao. Sinabi naman ng strength coach ni Pacquiao na si Barrios ay tatamaan talaga ni Pacquiao. Kaya nga sina Juan Manuel Marquez, Oscar de la Hoya at iba pa ay nagsasabing si Pacman ang mananalo. Pero mga kwento sa balak ni Barrios mga kwento, ano nga ba ang pwedeng resulta ng estratehiyang ito? Malalaman lang natin mga kwento kung magiging epektibo ba ang Marquez style groundwork ni Barrios kapag nagsimula na ang laban. Kung makapagtatayo siya ng matibay na pwesto, timing at diskarte sa counters, maaari itong ibalik sa kanya ang momentum laban kay Pacquiao. Ngunit, katulad ng sinabi ni Barrios mismo na you can never be certain sa isang boksingero na tulad ni Pacquiao. Napakarami raw ng mga variables ang dapat isaalang-alang, lalong-lalo na ang bilis, karanasan, lakas at enerhiya sa ring. Dagdag pa rito, posibleng hingi ni Pacquiao ang laban at pwersang gumamit ng volume punching at veteran presence. Pero mga kakwento, saan ba nagmula ang Marquez fan na pagkakakilala kay Barrios? Batay sa context, ito ay nagmula sa pagmamasid ng media at ni Barrios sa kwentong Marquez vs Pacquiao. Malinaw sa kanya at sa kanyang training camp na may mga bagay siyang maaring makuha mula sa presensya, footwork, counter strategy at focus na pinakita ni Marquez noon bilang kalaban ni Pacman. Ipinapakita rin ito ang pag-aaral at paggalang niya sa estilo ng isa sa mga pinakamahusay na nakalaban ni Pacquiao sa kasaysayan. Sa madaling salita, talagang seryosong pag-aaral ang ginawa ni Barrios sa estilo ni Marquez bilang bahagi ng paghanda niya para sa title defense laban kay Pacquiao. Nilalayon niyang gamitin ang mga leksyon na ito, lalo na sa counter-punching. Subalit may mga banta sa kanyang diskarte na inaalala tulad ng mahinang depensa. Ang laban nila ay magiging mahirap na pagsubok kung maging sapat ba ang taktikal niyang paghanda laban sa klaseng karisma at karanasan ni Pacquiao. So laglaagan na imi kay hapit ng duwa na pud ba. Mga kakwento, ito ang paliwanag ng Cuadro Alas kung bakit sinusulit niya ang paggala niya ngayon. Malinaw na malinaw na talagang may laban tayong aabangan mula sa Cuadro Alas. Samantala,
Ang One Punch ng Pinas ay naniniwala naman ng Acero ng Pinas ay susunod na maging world champion sa darating na panahon. Oh, laglaagan niya na may kay. Duh, layo ano, nabot na sa 9th floor. 8, nabot na 9th floor. So laglaagan na may kay, hapit ng duwa na po ba? May nang human sa kuan, human na may laag-laag, di na may malabas. Sa nanay training, di na may malaag. Di na may maga-geng-geng. At may Palawan kay, yung uyab ko ito Palawan eh. Kami sa Urmok. So, atangi mo diya sa Bohol ha. Kaya nga ito may... Magkita taga na sa Bohol niya. Human, ato na po tag Palawan. Ha? Ato na po tag Palawan niya. Atangi. Laglaag kami guys. Kaya ipanlaay kami sa Urmok ba. Nya. Saan naman. Laglag na ita. Nya. Human, balik na punta, back to training na punta. So karon this time guys. So, laglagan na ito kay laay pa man. Laay ganyan ito sa Urmok. No? Training naman na po sa training na po may balik. Shout out tayo ko sa 289 na. So, ugma ulit. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Dream Gavin Lizano, kay kakwentong Edgar Tiberio, kay kakwentong Ferdinand Arididon, at kakwentong nanunod ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.